Ivan, nakausap na ba ni Ombudsman Remulla si Senate Sergeant-at-Arms Aplaska tungkol sa nangyaring shooting incident sa Senado? June, ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hindi nila nakausap itong si Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplaska patungkol dito sa kanilang ipinataw na 6-month preventive suspension. Ngunit ngayong araw din ay ipinadala nila ang order sa Senado patungkol rito dahil para kay Remulla hindi katanggap-tanggap na may mga ganitong klase ng insidente sa loob mismo ng Senado. Ipinag-utos ngayong araw ng Office of the Ombudsman ang 6 na buwang preventive suspension para kay Senate Sergeant-at-Arms, retired Major General Mau Aplaska, matapos itong unang magpaputok ng warning shot sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI Miyerkules ng gabi, May 13. Ayon sa Office of the Ombudsman, hindi nila isasawalang bahala ang ganitong pangyayari, lalo na at hindi papel ng isang Sergeant-at-Arms na magpaputok ng baril sa loob ng isang establishmento. Worrisome yun. Kasi nga, papuputukan mo law enforcement. Ano siya? Mas mataas sa law enforcement? Is he higher than law enforcement? He's supposed to help the Senate maintain the rules of the Senate. Pero para paputukan mo law enforcement, ibang usapan yan. Hindi natin tinotolerate yung ganyang behavior. Ayon pa kay Remulla, ipinataw ang suspensyon kay Aplaska upang hindi maimpluwensyahan ang kanilang investigasyon, lalo na at marami ring suspetsa ang publiko sa nangyari. Kaya natin ginagawa ito para maalay natin ang fears ng tao na magkakaroon ng whitewash o hindi tayo kikilos ang ombudsman sa bagay na to. Siguro tayo lang talaga ang pwedeng kumilos dito ng gusto na walang bias kasi, di ba? Ang problema rito ay may kanya-kanya tayong dahilan sa iba't ibang departamento, pero dito sa ombudsman, ito yung ating tungkulin na malaman at alamin at ipagbunyi sa tao, ipaalam sa tao yung mga pangyayari mula sa ating perspektibo. Inaasahang sa susunod na linggo ay mag-i-issue sila ng subpoena sa National Bureau of Investigation, Department of Interior and Local Government, Philippine National Police, mga tauhan ng Senado, mga senador at maging mga kuha ng media sa insidente. Kakalapin rin ang mga CCTV footage sa Senado upang maiwasan ang anumang cover-up. Bukod sa putukan, kasama sa investigasyon ang pag-alis ni Senator Bato de la Rosa sa protective custody ng Senado sa tulong ni Senator Robin Padilla. Kinuwestiyon rin ni Remulla kung bakit ito iniiwasan ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court kung wala naman itong kasalanan. Ang tataka ko sa kanya, naging chief PNP siya, tumatakbo siya sa batas. Pumarap siya. Ba't niya ginugulo yung mundo Managot ka sa iyong mga gawain, sagutin mo yung mga... Sabihin mo, kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin? Tumatakbo sa batas? Is that the hero we want to portray? Ayon pa kay Remulla, ilan sa mga posibleng paglabag na maaaring lumabas sa kanilang investigasyon ay obstruction of justice, failure to maintain public order and safety, aiding and abetting a criminal or fugitive from justice, at gross neglect of duty. June, alam na at hindi naman kinontra ni Senate President Alan Peter Cayetano itong order ng Ombudsman na preventive suspension laban kay Aplaska. Ngunit umapela si Cayetano sa Ombudsman na dapat ring magkaroon ng preventive suspension laban naman dito kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Samantala, ayon kay Remulla, bukas sila na magkaroon ng joint investigation kasama ang Department of Justice. Ngunit dahil sakop nga ng DOJ ang National Bureau of Investigation o NBI, gusto ni Remulla na ang Ombudsman ang maging central investigators dahil isa silang constitutional independent body. Yan muna ang update mula dito sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, June. Ivan, meron na bang tugon si Ombudsman Remulla doon sa sinasabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi ba masususpindi naman si NBI Director Matibag? June, wala pang eksaktong sagot dyan si Ombudsman Remulla. Ngunit kanina nang kinausap niya ang mga media at nagbigay ng panayam, ay lahat ng anggulo ay titingnan ng Office of the Ombudsman. Pagdating dito sa kanilang mga investigasyon, magkakaroon pa nga sila ng panel talaga na tututok dito upang makita
ang lahat ng perspektibo ng iba't ibang ahensya na nandun mismo sa insidente sa Senado. Jude. Sa tingin ba ng Ombudsman, ano ang timeline na ibinigay niya o ibibigay niya para dito sa investigasyon na ito? June, next week kasi ay maglalabas na ng mga subpoena itong Office of the Ombudsman doon sa mga ahensya na nandoon sa loob ng Senado. Ngunit yung timeline kung gaano tatagal itong mga kanilang investigasyon ay hindi agad o walang sinabi patungkol dito si Ombudsman Remulla. Ngunit as early as today, meron ng mga ginagawang aksyon ng Office of the Ombudsman pagdating dito sa kanilang mga investigasyon dahil sabi nga niya hindi katanggap-tanggap na mismo sa loob ng establishmento ng gobyerno ay may ganitong mga karahasang nangyayari. Jude. Maraming salamat, Ivan Alvarez.